Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong pinahintulutan kang gumawa ng anuman, pero huwag hayaang maging alipin ka nito. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 5 at 6 na kabanata. Immoralidad sa simbahan. Ngayon, talagang sinasabi na mayroong sexual na immoralidad sa gitna ninyo na lubhang kakilakilabot na kahit ang mga pagano ay hindi magkakasala nito. Sinabihan ako na ang isang lalaki ay sumisiping sa kanyang madrasta. Paano kung gayon kayo makapagmamalaki? Sa kabaliktaran, dapat kayong mapuno ng kalungkutan at ang taong gumawa ng ganoong bagay ay dapat napalisin sa inyong samahan. At kahit na ako ay malayo sa inyo sa katawan, ako ay naririyan pa rin sa inyo sa espiritu na parang kasama ninyo ako. Napagpasyahan ko na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ang hatol sa taong gumawa ng kakilakilabot na bagay na ito. Habang kayo ay nagpupulong at ako ay nakikipagpulong sa inyo sa aking espiritu, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na nasa atin, ibibigay ninyo ang taong ito kay Satanas para mapuksa ang kanyang katawan upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoon. Hindi tama na kayo ay magyabang. Alam ninyo ang kasabihan. Ang kaunting lebadura ay nagpapalaki ng buong talaksan ng masa. Dapat ninyong alisin ang lumang lebadura ng kasalanan upang kayo ay maging ganap na dalisay. Kung gayon kayo ay magiging tulad ng isang bagong talaksan ng masa na walang anumang lebadura, tulad ng alam kong kayo talaga. Sapagkat handa na ang ating pista ng Paskwa, ngayon na inihain na si Kristo, ang ating kordero ng Paskwa. Ipagdiwang natin ang ating Paskwa kung gayon, hindi sa tinapay na may lumang lebadura ng kasalanan at kasamaan, kundi sa tinapay na walang lebadura, ang tinapay ng kadalisayan at katotohanan. Sa liham na isinulat ko sa inyo ay sinabi ko sa inyo na huwag makisalamuha sa mga immoral na tao. Ngayon hindi ko ibig sabihin ang mga pagano na immoral o sakim o mga magnanakaw o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Upang maiwasan ang mga ito, kailangan ninyong ganap na umalis sa mundo. Ang ibig kong sabihin ay huwag kayong makihalubilo sa isang taong tinatawag ang kanyang sarili na kapatid, ngunit immoral o sakim o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o maninirang puri o lasenggo o magnanakaw. Huwag kahit na umupo upang kumain kasama ng gayong tao. Kung tutuusin, wala sa akin ang paghusga sa mga tagalabas. Hahatulan sila ng Diyos. Ngunit hindi ba dapat ninyong hatulan ang mga miyembro ng inyong sariling samahan? Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, alisin ang masamang tao sa inyong grupo. Mga paghahabla laban sa mga kapwa Kristiyano.
Kung ang isa sa inyo ay may alitan sa isang kapwa Kristiyano, ang lakas ng loob niya na dumulog sa mga paganong hukom, sa halip na hayaan ng mga tao ng Diyos ang mag-ayos ng usapin. Hindi ba ninyo alam na ang mga tao ng Diyos ang hahatol sa mundo? Kung gayon, kung hahatulan ninyo ang mundo, hindi ba ninyo kayang hatulan ang maliliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano pa kaya kung gayon ang mga bagay sa buhay na ito? Kung ang mga ganitong bagay ay dumating, dadalhin ba ninyo ang mga ito upang ayusin ng mga taong walang katayuan sa simbahan? Nakakahiya kayo. Tiyak na mayroong kahit isang pantas na tao sa inyong samahan na makakapag-ayos ng hidwaan sa pagitan ng mga kapwa Kristiyano. Sa halip na ang isang Kristiyano ay pumunta sa korte laban sa isa pa at hayaan ang mga hindi mananampalataya na hatulan ng kaso. Ang mismong katotohanan na mayroon kayong mga legal na hindi pagkakaunawaan sa inyong mga sarili ay nagpapakita na kayo ay ganap na nabigo. Hindi ba mas mabuti para sa inyo na kayo ay mali? Hindi ba't mas mabuti na kayo ay manakawan? Sa halip, kayo mismo ay nagkakamali sa isa't isa at nagnanakawan sa isa't isa, maging sa inyong sariling mga kapatid. Tiyak na alam ninyo na ang masasama ay hindi magmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Huwag ninyong lokohin ang inyong mga sarili. Mga taong immoral o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan o mga mangangalunya o masasamang loob o nagnanakaw o sakim o mga lasenggo o naninirang puri sa iba o mga magnanakaw. Wala sa mga ito ang magmamay-ari ng kaharian ng Diyos. Ilan sa inyo ay ganyan, ngunit kayo ay nalinis na mula sa kasalanan. Kayo ay dedikado na sa Diyos. Kayo ay ginawang matuwid sa piling ng Diyos ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Gamitin ang inyong katawan para sa kaluwalhatian ng Diyos. May magsasabi, pinapayagan akong gumawa ng kahit ano. Oo, ngunit hindi lahat ay mabuti para sa iyo. Masasabi kong pinahihintulutan akong gumawa ng anuman, ngunit hindi ko hahayaang gawin akong alipin nito. Sasabihin ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Oo, ngunit ang Diyos ang maglalagay at magwawakas sa dalawa. Ang katawan ay hindi dapat gamitin sa pakikiapid, kundi upang maglingkod sa Panginoon. At ang Panginoon ang naglalaan para sa katawan. Ibinango ng Diyos ang Panginoong Hesus mula sa kamatayan at bubuhayin din niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alam ninyo na ang inyong mga katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kukunin ko ba ang isang bahagi ng katawan ni Kristo at gawin itong bahagi ng katawan ng isang patotot? Imposible. O marahil ay hindi ninyo alam na ang lalaking isinapi sa kanyang katawan sa isang patotot ay pisikal na nagiging kaisa niya. Malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ang dalawa ay magiging isang katawan. Ngunit ang isapi ang kanyang sarili sa Panginoon ay nagiging espiritual na kaisa niya.
Iwasan ang immoralidad. Anumang ibang kasalanang nagawa ng isang tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang taong nagkasala ng sexual na immoralidad ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na naninirahan sa inyo at ibinigay sa inyo ng Diyos? Hindi kayo para sa inyong sarili kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa isang presyo. Kaya gamitin ninyo ang inyong mga katawan para sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.